Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, ang pag-aaralan natin, Celsius to Fahrenheit conversion. Okay guys, so ito I think medyo tricky to kasi matagal na natin ito na pag-aaralan. Again, elementary days pa rin to guys. So without further ado, simulan na natin. Paano ba natin gagawin sa C++ yung conversion of Celsius Fahrenheit? Okay, open na natin yung code editor natin. As you can see guys, meron tayo ditong note. Pero lagay ko muna yung ating topic. So ang topic natin would be Celsius Fahrenheit. Tama ba spell? Basta, alam nyo na yan. So ngayon, bakit ako naglagay ng note dito guys? Okay, para medyo techy tayo kasi gusto ko yung ibalik ng konti. Ano ba ang formula to convert para Celsius to Fahrenheit? F is equals to, ito yung ating, yung Celsius. So, barahin natin. Yung Celsius, isa pa nga, yung Celsius, ayan. So, Fahrenheit equals to Celsius. Value ng Celsius is times 9 divided by 5 plus 32. Yeah! Yan yung formula ng pagkuha ng Celsius to Fahrenheit. Okay? So, leave it like that. Kaya ko yung nilagay dyan para meron tayong idea. Okay? Para hindi tayo maligaw. Makuha pa din natin. Ala! Nabura! Papakita ko na lang sa inyo. Ito. So, si Fahrenheit, ang kanyang magiging formula is Celsius times 9. Okay? And then, divided by 5 plus 32. Yan yung kanyang formula. Okay? So, di ko na mapaliwanag. Ayan na mismo. Self-explanatory naman. Diba? Simulan na natin sa coding, guys. Ang tanong, paano yan sa coding? Again, ito na yung ating main function. Declare na tayo ng variable float. So, meron tayong dalawang involved, si Celsius. Pag nagkaanak ka, yan ang pangalan dapat. Si Celsius at saka si Fahrenheit. Yan, okay? So ngayon, anong una natin gagawin? Siyempre, character out tayo. Hingi tayo ng value para kay Celsius. So, lagay natin enter Celsius. Yeah. Enter Celsius o kaya enter temperature in Celsius. So, something like that. Okay? And then, end of the statement. Saan natin siya isi-save? Siyempre, sa character in. Sasave natin yan sa Celsius na variable. Celsius. So, ayan. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. End of the statement. After that, since nakuha natin yung Celsius, si Fahrenheit naman, okay? Ipo-formulate na natin siya. Formulate tuloy. Fahrenheit. Ay, eto na si Fahrenheit. Ano magiging value niya? Yung formula natin, ito. So, ang mangyayari niyan, si Celsius guys, is mamamultiply kay 9. Tapos, yung result niyan, madidivide kay 5. Tapos, mapa-plus 32. And that would be the Fahrenheit. Okay guys, ngayon subukan natin. For example, meron tayong Celsius. Sabihin natin, lagay ako ng comment dito. Yung Celsius ko is 3. Yan, 3 degrees. So, ang mangyayari niya, para maging Fahrenheit yan, ita-times ko yan sa 9. So, that would be 27 divided by 5. And that would be 5.4. 5.4. Ayan. So, 27, 5 plus 32 is equals to 37.4 Fahrenheit. 37.4 Fahrenheit. Subukan nga natin. Sige. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Okay, ka-character out muna natin. Character out natin yung Fahrenheit para makita natin yung result. Yeah. Okay, then run natin siya. So, ayan na. Enter the Celsius temperature inside. Sabihin natin yung kanina 3. Diba? 37.4 Fahrenheit. Okay guys, that's basically it. So, ito yung formula ng pagkuha ng Celsius to Fahrenheit using C++, guys. Okay, nag-failed yung ating drawing. Gusto ko sana maglagay ng parang medyo cool tignan eh. Okay. Anyway guys, sana may natutunan kayo. If you do, please don't forget to like, subscribe, and ito yung pinakamahalaga guys. Comment down below kung ano yung mga topic na gusto ninyong gawa natin ng video and we will add that on our list. Thank you so much for watching. See you on our next tutorial. Taulado ko na.